Ngayon naman, alam naman natin na usong-uso ang modern day balagtasan o yung mga tinatawag na mga flip-top rap battles. Pero alam ba natin kung saan nagmula ito? Alam ba natin kung ano talaga ang balagtasan? Yan ang pinasok ni Laylin Calagay at inalam niya sa Cultural Review. Nang itong Batanggenyo noong nakaliguan, ang kailang tipong niya kung waliwa ang kapakata ng kaniyang pag-uupod sa iba na pagpimenteng nagtulos na sarapan. Good morning, boss! Andito ako ngayon sa Plaza de Lao sa Paco, Manila upang gunitain ang ika-225th na anibersaryo ng kapanganakan ni Francisco Balagtas Baltazar. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay di na alam kung ano ang balagtasan. Ang balagtasan ay hinango mismo kay Francisco Balagtas Baltazar na isang prominent Filipino poet. At syempre, maraming na-inspire sa kanyang galing. Kaya ngayong araw na ito, magaganap din ang Panayam Balagtas at para 2013. Kaya tara at samahan niyo ako. So sir, ano po ang pinaka-importansya ng event na ito? Kinikilala nito ang mga makatang Pilipino, lalong-lalo na yung mga kabataan. At ikalawa ay tinatampok ang panitikang Pilipino sa kabuuan. Layunin kasi ng KWF na tumuklas ng mga talento mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at tumuklas din ng mga bagong akda na magagamit ng mga estudyante sa hinaharap. Bakit po ito yung temang napili niyo? Ito ay kung gagamitin ang winika ni Lope Casantos, ang pinakakaluluwa ng tula. Sa pamamagitan ng talinghaga, ito ang nagbibigay ng bagong kaisipan, ng bagong pagtanaw hinggil sa mga akda, partikular sa mga tula. Ano po sa tingin nyo ang mga naging pagbabago natin when it comes po dun sa poetry at sa lahat? Marami. Nagbago ang ating panulaan magmula sa panahon ni Balagtas hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung titingnan mo ang wika ni Balagtas at ikukumpara mo sa wika ng nanalo ngayon ng tala ang ginto, ay makikita mo na magkaiba yung kanilang language. Kahit parehong Pilipino, magkaiba ang kanilang lingwahe dahil umuunlad ang wikang pambansa. Nagbabago sang-ayon sa pangangailangan ng ating panahon. Saan po kayo humuhugot ng inspirasyon ninyo? Sa tao, pangyayari, sa paligid, sa panahon. Tama yun. Yung mga ayaw matuto sa leksyon ng nakaraan, condemned to repeat those errors. Saan po kayo humuhugot ng inspirasyon nalitang sa pagsulat ninyo? Siguro na-inlove muna ako sa pagbabasa. Kung paano ako nadadala sa iba't ibang mundo kapag nagbabasa. So, sa bisa nung basa na yon, parang inisip ko at sinabi ko sa sarili ko na darating ang panahon, susulat din ako para makaapekto ako sa mga mambabasa. So, yun yung motivasyon kung bakit ako nagsusulat. Kasi, nahalina ako sa pagbabasa. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga kabataan? Masarap pag-aralan ang lipunan ng paligid, masarap magbasa, masarap ilagay ang ating sarili sa lipunang ito para maramdaman natin kung ano talaga yung tamis ng buhay. At sa tamis na ito, natural mararanasan natin yung pait. Pero bahagi yun ng buhay. Matapos mamandaw ng Diyakos o magpundo ng bangus. Noong panahon ang kakilala at kabatian ko lamang sa digmaan ay ang ibig sabihin ng Yusapin. Ang tupuyin sa mapa ang linggahin, bataan at koreksyon. Kung ilang bituin, mayroon sa balikat si Douglas MacArthur. Ang tanging kalaban natin ay mga German at sundalo. Tangkiligin po ninyo ang mga manunulat. Kasi sa ibang bansa, alam naman natin, lalo sa maunlad na bansa, ang manunulat hindi pamposteridad lang. Na ika nga, naiiwan yung kanyang akda kahit pamatay siya, natatandaan. Pero mahalaga din habang buhay siya, meron siyang economic security, seguridad.
Kaya parang ano yun iba yung pabuya sa na tropeot, lang, plaka. Hindi naman ako nagre-reklamo sa ganito lang binigay. Kundi, gano'n naman talaga dapat. O kaya, bigyan ng buwang talaga ang mga manulat para makatulong sa pagtatakbo ng gobyerno. Hinihikayat ko ang lahat ng mga kabataan na sumulat ng tula. At hindi lang ng tula, kundi iba pang anyo ng panitikan gaya ng nobela, ng kwento, tula. Nang sa gayon ay maipakita natin kung ano ang tunay na nilalaman ng ating kultura. Dapat na matanim sa isip ng mga kabataan na ang araw ni Balagtas ay hindi isang ordinaryong araw lamang, kundi ito ay isang araw na dakila para sa mga Pilipino dahil si Francisco Balagtas ang matatawag natin ang tinig na makabayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago dumating sila Rizal, sila Andres Bonifacio, nandun muna si Francisco Balagtas na kung tutuusin ay naging inspirasyon nila sa kanilang himagsikang Pilipino. Ayan po at natunghayan natin ang galing ng Pinoy sa larangan ng literatura. Tunay na karapat-dapat parangalan ang mga taong ito because of their excellence. Ito ay nagpapaalala sa atin na hanggang ngayon nakatatak sa ating mga puso ang mga works ni Francisco Balagtas Baltazar. Lalong-lalo na ang kanyang famous creation na Florante at Laura. Ito po muli si Leilin para sa Cultural Reviews.